beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na, walang kasawa-sawa yung lolo niyo eh. Kaya pala ingay ng ingay. Oo, kahit walang dapat na ipag-ingay, nag-iingay yung lolo nyo. Yung pala, may plano talagang bumalik sa kapangyarihan, sa posisyon. Ay, nako, eto na. Ang niluluto nila. Na tambalang mag-ama. Sino kaya presidente? Pwede naman siguro si Digong, pwede rin naman si Sara. Panoorin na nga natin to. I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Ang presidente ninyo, Duterte. Ang vice president ninyo, Duterte. Kaya, sabihin ko kay Inday. Narinig nyo na ha. Sa susunod, sa 2028 yan. Maaaring siguro, to pa rin. Alam nyo naman tong lolo nyo, no? Maraming hanas sa buhay ngayon. Kung dati, bago yan mawala, sa kanyang posisyon, 1 taon, bago mawala, sinasabi niya, matanda na ako. Magpapahinga na ako sa Davao. Diba? Ngayon, iba na. Pansin nyo naman ha. Wala pang 1 taon si Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong Marcos na nakaposisyon, abay ngawa na ng ngawa ito. Tapos ngayon, kung napanood niyo yung mga nakaraan, lagi niya sinasabi, wala nang kumukontra sa gobyerno. Bakit walang kumukontra? Hindi dapat ganyan. Diba? Kung napansin nyo, dati nung eleksyon, ang kakontrahan natin, yung mga dilawan, diba? Yung iba pa dyan, yung mainstream media, yan ang mga kakontrahan natin. Ngayon, mukhang baliktad na di ba? Sa bagay, nung eleksyon pa lang, ito, kumukontra na ito. Di ba? Tinatawag niya weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Panay ang birada niya na. Hanggang ngayon, ito pa rin, bira pa rin ang bira. Hindi man rektang sinasabi, di ba? Pero makikita nyo, taramdam nating lahat kung ano yung pinatutungkulan at gustong ibig sabihin ng lolo nyo. Diba? Hindi naman yan Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Diba? Siguro yung mga iba, mga nauuto niya. Pero yung iba, marami ngayon hindi na. Nung araw, nung panahon niya, aminin nyo, nung panahon niya, bawal yan i-bash. Diba? Maaari, may mga dyan, mangilan-ngilan. Pero yung mga tulad ng mga ginagawa ngayon, ng mga anti-Bongbong Marcos, pansinin ninyo, hindi naman pinakikaiman ngayon dumadami na. Tingnan nyo mga dumaan lang. May mga ilan akong nakitang dumaan lang. Diba? Ngayon, pansinin niyo sa social media, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, at maging dito sa YouTube, kita nyo ang dami ng bumabatikos at hindi na nagiging masaya sa inaasal ng lolo nyo. At saka isa pa, nung araw once na binatikos mo si lolo nyo, once na binatikos mo yan, abay, ang dami mo ng basher agad. Tatawagin ka ng kung ano-ano. Yung mga balat nila nun, tonto ako Adik! Gano'n di ba? Laloy! Yan ang naging babala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga nais magpatalsik sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ng dating Pangulo sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa gitna ng umuugong planong impeachment ng ilang kongresista laban kay Vice President Sara. Speaker, go ahead. Impeach the Vice President. You will do her a favor. Alam mo bakit? Kung gawain ninyo yan, pagtakbo mo, kung tumakbo si Inday, baski walang partido mo kasi din right on the money. Just to remind everybody, patek si Romualdez, the presidency is a gift from God. Maniwala kayo. Naman ang naging reaksyon ng pangalawang Pangulo sa sinabi ni Pangulong Duterte. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Ayan Siyempre, suportado naman ni, ni Inday. Diba? Tatay niya yun
Ngayon, panay ang batikos, panay ang birada na sinasabi, walang kumukontra. Maging yung mga dating mga oposisyon. Sino na nga ba ngayon ang tunay na oposisyon? Oposisyon pa rin ba sila, sila Leni Robredo? Ngayong ang gusto ng kampo nila Leni, yung mga pink, ay tapusin yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako ganun din naman ang gusto ko. 'Di ba? Siguro kayo din naman, 'di ba? Gusto nyo din. Ngayon tila naiiba na nga. Ito ang lagi nating napupuna. Itong mga dating mga administrasyon, itong pamilya, 'di ba? Lahat ayan na. Kung ano-ano na mga binabanggit. Yung iba nga diyan, sabi nga ni Jojo A, yung iba nakikisakay lang, 'di ba? Dahil syempre idol nila itong mga Duterte, kaya sali sila. O kaya yung iba diyan kaya naman sumasali o inaayunan itong si dating Pangulo kasi nga baka madamay sila pag pumasok yung ICC. At eto nga nung kahapon, kanina, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikiisa. Yung mga ganun no? 'Di ba? Hindi makikiisa. Ang gobyernong Marcos sa pagpasok ng ICC. 'Di ba? Kahit na tira-tirahin ni Pangulo na tingnan nyo, wala nang bumabatikos. Alam nyo, pansinin ninyo. Hindi nyo ba napapansin din? Tama rin naman Bakit ba walang masyadong mga bumabatikos na dapat binabatikos si Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Yung mga makakaliwa, walang bumabatikos. Yung mga mainstream media, walang bumabatikos. Yung mga dilawan, walang bumabatikos. Hindi ba naiisip ni Pangulong ni dating Pangulong Duterte na tahimik sila dahil masaya sila sa panunungkulan o satisfied sila sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? At hindi niya ba napansin kaya maraming nagagalit at bumabatikos kay lolo nyo, kay Digong? Dahil hindi nga masaya sa mga nakikitang karamihan ay hindi pa nga nung panahon niya, marami diyan takot, 'di ba? Pwede ba tayo magsasalita-salita noon? Sa susunod na baka mamaya sa isang araw may kakatok na, bang bang tayo. Kaya mga takot yung mga tao noon. 'Di ba? Yun lang yun mga boss, napakasimple lang. Kaya tahimik yung mga tao, tahimik yung mga oposisyon. Dahil nakikita nila na maayos yung pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ngayon yan ngayon pa lang ang aga, sabi nga ni Aimee, masyado pang maaga para pag-usapan niyang politika. Eto sila naman ang ngawa ng ngawa. Konting bagay masyadong arasagid. Alam niyo yung arasagid, yung parang makahiya, konting lang 'di ba? Alam niyo yun, parang may konting marinig, may konting mabalitaan, ngawa na ng ngawa. 'Di ba? Panoorin niyo 'to Cost top choice para sa Japanese investors. Nagpapakita ng interes ang mga negosyante sa Japan na palakasin ang kanilang partnership sa Pilipinas. Resulta ito ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lubos namang hinangaan ang balitang ito ng mga netizen. Bakit nga ba top choice ng Japanese investors ang Pilipinas? Tara, suriin natin. Attractive investment destination para sa mga Ayan kita nyo 'di ba? Kita nyo top choice ng ibang bansa o Japan kita nyo naman mayamang bansa yan. Dahil nga gumaganda yung ekonomiya natin. Ngayon, kung hindi pa maramdaman ng mga tao natin, wala tayong magagawa. Gawa nga ng mga nangyayari sa buong mundo. 'Di ba? Kahit saan naman talagang nahihirapan. Pero kita mo naman sa lahat dito, kita mo tumaas yung ating tumaas yung ating ekonomiya, gumanda. 'Di ba? Tuloy na nga natin 'to. Ang stable at high level economic growth ng Pilipinas. Ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Organization for Economic Cooperation and Development, naipakita na posibleng lumago pa sa 5.6% ang ekonomiya ng bansa ngayong 2023. Batay na rin sa nasabing forecast, merong pinakamataas na economic growth projection ang Pilipinas kumpara sa lahat ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
Ayon sa chair ng Japanese Chamber of Commerce and Industry o JCCI na si Ken Kobayashi, naakit ang Japanese investors na i-develop ang kanilang mga operasyon at negosyo sa Pilipinas dahil sa inaasahang increased workforce. Yon. Ayos naman eh. Oh, may mga may mga naaakit nga ito si Pangulong Bongbong Marcos at bumibilib nga sa kanyang pamamalakad. Ewan ko bakit ganito ang ginagawa ng kampo ni Duterte. Bakit parang pilit na ayaw niya yata makita na maging successful itong panunungkulan eh. Itong panunungkulan ni ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Mukhang sakit na sakit siya. Pero ano na ba ngayon 2024, 5 taon pa, 'di ba? 5 taon pa, malakas pa kaya yan? Makakapagsalita pa kaya yan? Ito mukhang mahihirapan na. Mukhang makikita na lang natin na tulad na sinabi ko kanina na marami nang nagagalit, maraming dismayado, maraming hindi na pumapabor sa mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Baka mamaya pagka nategi-bambam na yan, doon mo na lang uli makikita yung dami ng mga nagmamahal. Kuno. Diba? Yan eh. Wala tayong magagawa. Hay nako, muli maraming salamat at magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon ko kayo. Alam kong nasa iba't ibang bansa kayo ngayon. At syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Sa Vera!